Pang-12 ay may kinalaman sa kasaysayan ng iglesia. Kami po ay naniniwala na meron lamang pong iisang tunay na iglesia na itinatag ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang unang mga mananampalataya po nito ay naging matibay sa mga turot aral ng mga apostol. Dumating yung panahon ng pag-uusig, sila po ay nangalat. Subalit habang sila po ay inuusig at nangangalat, patuloy na lumalago ang ebanghelyo ng Panginoon. Sila po ay nakarating sa Asia Minor hanggang makarating sa Europa at sa dakong huli ay nakarating din sa Amerika. Dumating yung panahon ng tinatawag na Dark Ages, subalit na natili po silang remnant na kung saan ay nag-iingat ng kautusan at ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi kami naniniwala sa aral ng iba na ang iglesia ay lubusang natalikod. Meron pong tumalikod, merong naipapatay, subalit meron din pong nanatili. Ito po yung tinatawag sa Revelation 12 na nalabi na nag-iingat ng kautusan at ng patotoo ni Jesucristo. Sinasampalatayanan po namin, batay po sa pagtuturo ng Biblia at ng kasaysayan, na ang nagpatuloy na iglesia na nakarating sa Amerika ay walang iba kundi ang Church of God Seventh-day, na ang world headquarters po nito ay naroroon po sa Salem, West Virginia, USA. Pang-13 ay may kinalaman pa rin sa iglesia. Gaya ng aking binanggit, naniniwala po ang church na mayroon lamang iisang iglesia na itinatag ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ang tanging katawan na nakaugnay kay Jesucristo. Hindi po ito kailanman na italikod, kundi nagpatuloy ayon po sa kasaysayan. Ang pangunahing pagkakakilanlan po nito, ito po ay tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos. At ang misyon po nito ay dinadala ng 3 sinugong anghel na binabanggit po sa aklat ng Revelation. Kaya po ang misyon po nito ay ipangaral ang dalisay na ebanghelyo, ituro po ang katotohanan may kinalaman sa mga pangunahing doktrina, bigyang babala ang tao dun po sa tumalikod na iglesia upang makaiwas po sa parusang hatid po nito. Kaya po patuloy kaming nag-aanyaya sa bawat isa na patuloy niyong suriin ang mga aral na sinasampalatayanan ng iglesyang ito, sa gayoy makakatulong po ito upang makalabas po tayo sa Babyloniang kamalian at malipat sa tunay na iglesia, walang iba kundi ang iglesia ng Diyos. Pang-14 ay may kinalaman sa kaisahan. Ang bawat kabahagi sa Church of God ay hindi po naniniwala na ang kaisahan ng iglesia ay kaisahan sa pagboto, sapagkat naniniwala kami sa separation ng church at states. Bawat individual na miyembro bilang mamamayan ay may karapatang pumili ng sariling kandidato. Subalit may kaisahan sa kalooban ng Diyos na ipinatutupad sa loob ng iglesia. Nagkakaroon po kami ng kaisahan sa pananampalataya, sa pangangaral, sa pagkilos, sa pag-iibigang magkakapatid, at anumang kalooban ng Diyos ay pinagkakaisahan ng iglesia. Pang-15 ay ang pag-iibigang magkakapatid. Naniniwala po kami na ang isa sa mga tanda para masabing ikaw ay tunay na anak ng Diyos kung ikaw po ay mayroong pag-ibig sa kapatiran. Iniiwasan po namin ang magsiraan, magbangayan, bagkus sa pamamagitan ng pag-ibig, kami po ay binubuklod bilang magkakapatid kay Kristo. Nagtutulungan kami sa pangangailangan ng bawat isa at nagpapalakasan kami sa bawat isa, sapagkat ito po ang ugali ng sambahayan ng Diyos, hindi po maghilaang pababa, kundi magsama-sama, magtulong-tulong at magpasanin sa mga kahinaan ng bawat isa bilang mga alagad ni Jesucristo. Kung paanong ang Panginoong Jesucristo ay inibig at minahal ang kapatiran, ito po ay isang halimbawa na sinusundan o ehemplo ng pag-iibigang magkakapatid. Pang-16 ay may kinalaman sa pagmimisyon. Naniniwala po kami na ang bawat kabahagi ay isang misyonero. Hindi kami naniniwala na ang pastor lang ang may karapatang mag-akay ng kaluluwa. Bawat individual ay kinakasangkapan ng Diyos upang maging daan sa pagbabalik loob ng maraming mga kaluluwa. Ito po ay pagtupad sa dakilang atas ng Panginoon na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito po ay atas sa iglesia ng Diyos na siyang tinutupad ng bawat kabahagi nito. Ang pang-17 ay may kinalaman sa ikapu at mga handog. Naniniwala po kami na ang pag-iikapu at pagbabalik ng handog ay nagpapatuloy sa panahong Kristiyano. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang pundasyon ng aral na ito. Ayon po sa Kanya, hindi po mali ang pagbabalik ng ikapu at mga handog, nga lamang huwag itong maging daan sa pagmamataas upang suwayin ang ibang kautusan, kagaya ng pananampalataya, pagkahabag at pagtulong sa kapwa-tao.
Ang 18 ay may kinalaman sa patotoo ni Jesus. Tandaan natin sa Revelation 12:17, isa po sa katangian o pagkakakilanlan ng nalabing iglesia ng Diyos sa ating panahon. Ito po ay sumusunod sa kanyang kautusan at mayroon pong patotoo na galing kay Jesucristo. Ang patotoo ni Jesus, ito po ang espiritu ng propesiya. Gaya po ng akin nang nabanggit, ang espiritu ng propesiya ay iba pa po sa kaloob na pagkapropeta. Ang kaloob na pagkapropeta ay tinataglay lamang ng ilang individual na pinili ng Diyos. Subalit po, ang espiritu ng propesiya, ito po ay taglay ng iglesia sa kabuuan. Ano po ba yung espiritu ng propesiya? Ito po yung patotoo ni Jesus na tumutukoy po sa walang hanggang ebanghelyo. Kagaya ni Apostol Juan, siya po ay inusig ng dahil sa patotoo ni Jesus o sa pangangaral ng buhay kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Bahagi po ng tanda or patotoo ni Jesus, yun pong katotohanan na si Jesucristo, kagaya ni Jonas, na 3 araw at 3 gabi na napasatiyan ng dambuhalang isda, ay gayon din po literal na mapapasa ilalim ng lupa ang anak ng tao or si Jesucristo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Kaya po patuloy na tinitindigan at itinuturo ng iglesia ang katotohanan iyon sapagkat ito po ang patotoo ni Jesus, tanda bilang siya nga po ang tunay na Mesaya na inaantay ng sangkatauhan. Pang-19 ay may kinalaman sa hapunan ng Panginoon. Ang iglesia po ay hindi po nagsasagawa ng hapunan ng Panginoon ng umaga or tanghali sapagkat hindi na po ito matatawag na hapunan kung ito po ay isasagawa ng umaga or tanghaling tapat. Ayon po sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, isinagawa po nila ito sa sandaling sila po ay naghahapunan. At bahagi po sa pagtanggap ng tinapay at katas ng ubas, isinasagawa rin po ng iglesia yung bahagi ng hapunang ito sa atas ng Panginoon na hugasan po ang paa ng bawat isa bilang tanda ng pagpapakumbaba. Pang-20 ay may kinalaman sa organisasyon at pamahalaan ng iglesia. Kami po ay naniniwala na ang Diyos po ang siyang naglagay at nagtakda ng mangunguna sa iglesia. Ayon po sa itinakda ng Diyos, ito po ay dapat pinangungunahan ng mga apostol, mga propeta, ebanghilista, pastor at guro. Kaya po ibinalik ng church ang kumpletong kaloob bilang tanda ng tunay na iglesia, tunay na ang Diyos ang may-ari ayon po sa kapasyahan ng salita ng Diyos. Kung paanong ang unang iglesia ay pinangungunahan ng mga apostol, ang iglesia ng Diyos sa panahong ito ay patuloy na pinangungunahan ng mga apostol. Ay may kinalaman sa 10 utos ng Diyos. Kami po ay naniniwala na ang 10 utos ng Diyos ay nagpapatuloy at dapat isakatuparan ng mga tunay na Kristiyano. Naniniwala po kami na ang 10 utos ay kautosang moral at nagpapatuloy. Ang kautosang naipako sa krus, ito po ay may kinalaman sa mga seremonyal at paghahandog na isinasagawa sa templo. Subalit ang 10 utos ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang karakter na siyang ikabubuti natin kung atin pong iingatan. Pang-22 ay may kinalaman naman po sa araw ng Sabat. Naniniwala po kami na meron pong natitirang Sabat para po sa panahong Kristiyano. Ito nga po yung araw ng Sabado o ika-7 araw ng isang linggo. Naniniwala po kami na ang araw ng Sabat ay nagpapatuloy sa panahong Kristiyano at hindi po ito kailanman winasak o sinira ni Kristo. Ayon po sa pagtuturo ni Kristo, siya po ay naparito hindi para iwalang kabuluhan ng kautusan, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Ang paliwanag pa ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Isang pananalita na hindi sasabihin ni Jesus kung sinira niya na ang araw ng Sabat. Pang-23 ay may kinalaman sa pananalangin. Naniniwala kami na mabisa ang panalangin ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapatong ng kamay ng may pananampalataya ay may kakayahang magpagaling sa anumang uri ng karamdaman. Ang pananalangin ay isang sandata na itinuro ng Panginoong Hesus na sa panahon ng mabibigat na pagsubok ay dapat po nating panghawakan upang hindi po tayo mawalan ng pag-asa o manlupaypay. Kung paanong ang Panginoon ay nagtiwala sa magagawa ng panalangin, tayo rin na mga kabahagi sa Iglesia ng Diyos ay dapat maging mapanalanginin. Pang-24 ay may kinalaman sa pag-iwas sa pagkain ng mga hayop na marumi at karumaldumal. Naniniwala kami na ang kautosang ito ay hindi lamang utos sa matandang tipan, bagkus ito po ay ipinagpapatuloy hanggang sa bagong tipan. Kagaya ni Apostol Pedro, nung siya po ay nagkaroon ng pangitain
at hindi niya pa lubusang nauunawaan ang pangitain, mayroong tinig na nag-utos sa kanya na yung kumot na bumukas at nandoon ang iba't ibang uri ng hayop malilinis at marumi, at ipinag-utos ng tinig na siya'y magpatay at kumain. Nanindigan si Apostol Pedro. Ang sabi niya, kailanmay hindi ako kumain ng anumang hayop na marumi at karumal-dumal. Ganon din po ang paninindigan ng Iglesia ng Diyos sa ating panahon, na kung saan ay nagpapatuloy ang pag-iwas sa pagkain ng anumang marumi at karumal-dumal. Ang pang-25 naman ay may kinalaman sa Kristiyanong pamumuhay. Hindi naman po pagkatapos mong tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, instantly, pagkakinabukasan, ikaw po ay ganap na nabago na. Hindi po ganon. Inari na po tayong banal at karapat-dapat, subalit yun pong ating pamumuhay ay dapat pa rin pong iugnay ayon po sa Ebanghelyo. Kaya po ang church ay nagsisikap na itaguyod ang ganap at tunay na pagbabagong buhay. Inaalis ang anumang bisyo at anumang gawa na lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang pang-26 naman po ay may kinalaman po sa tahanang Kristiyano. Naniniwala kami na ang bawat pamilyang Kristiyano ay maliit na paraiso sa lupa. Ibig sabihin, ito po ay itinatag ng ating Panginoon Diyos, at ang dapat na naghahari sa gitna ng bawat pamilya ay ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ipinagbabawal po sa Iglesia ang diborsyo, maliban sa isang makatwirang dahilan, may kinalaman po sa pangangalo niya. Ang magulang ay dapat mahalin at alagaan ang kanilang mga anak at imulat sa salita ng ating Panginoon Diyos. Bawat anak ay may tungkulin din na magpasakop at sumunod sa anumang ipag-uutos ng kanilang magulang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pang-27 naman ay may kinalaman sa ministeryo ni Jesus sa langit. Kami po ay naniniwala na si Jesucristo, siya po ay buhay at namamagitan para sa Iglesia. Hindi po kami naniniwala sa tinatawag na investigative judgment. Si Jesucristo ay nasa langit, hindi po para pag-imbestigahan ang ating mga nakaraang gawa. Siya po ay naroon upang maging abogado at tagapagtanggol natin. Sa gayoy, sa pamamagitan ni Jesucristo, nagagawa po natin magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang pang-28 ay may kinalaman sa pagbabalik ni Jesucristo. Naniniwala kami na sa pagbabalik ni Jesucristo, ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, pagbabalik upang tipunin ang mga banal. Sa panahong iyan, titipunin po ni Jesucristo lahat ng mga banal, yung mga patay na sa kanya ay bubuhayin at ilalakip sa mga buhay, at sasalubungin si Jesucristo sa himpapawid, at doon po ay ipapasok po sila doon po sa bagong Jerusalem. Ibig sabihin, sa pagbabalik ni Kristo, dala niya na po ang kaharian ng Diyos upang doon po ay isagawa ang kasalan, at ang Iglesia ay panauhing inimbitahan upang makasaksi sa marilag na kalagayan at okasyon sa panahong iyon. Mananatili po sila doon po sa bagong Jerusalem o sa kaharian ng Diyos hanggang sa dumaan ang ikapitong salot. Ang ikalawang bahagi naman po ay pagbabalik upang makipagdigma, na dito po ay magaganap ang digmaan sa Armageddon. Babalik po si Jesucristo kasama ang mga banal upang makipagdigmaan sa lahat ng kumakalaban sa ating Panginoon Diyos. Tutulungan po ni Jesucristo at ng kasama niyang mga banal ang bansang Israel na nakatakdang malipol dahil sa pinagsama-samang pwersa ng digmaan. Subalit sa tulong ni Jesucristo, hindi po ganap na mapipinsala o malilipol ang bansang Israel. At ito po ay magiging daan upang ang bansang Israel ay magbalik loob sa Diyos. Ang pang-29 ay may kinalaman sa bagong Jerusalem o sa kaharian ng Diyos. Gaya ng aking binanggit, ang lungsod ng Diyos o yung bagong Jerusalem, ito po ang kasintahan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbabalik ni Jesucristo, magaganap po yung kasalan, at ang Iglesia ay panauhing inimbitahan sa magaganap na kasalang ito. Si Jesucristo at ang mga banal ay maninirahan sa lungsod na ito. Sa panahong iyon, ang lungsod na ito ay nakalutang po sa himpapawid, sapagkat sa lupa ay nagaganap nga po yun pong mga salot na inilaan ng Panginoon. Pang-3 po ay may kinalaman naman po sa milenyo. Ito po yung kilala ng karamihan na tinatawag na 1,000 years, na kung saan sa panahong ito ay gagawing paraiso ang lupa. Maninirahan sa lupa at maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sapagkat sa panahong ito, si Satan po at ang kanyang mga anghel, sila po ay nakagapos dito at makakawalan lamang makalipas ang 1,000 taon.
Ang pang-31 naman po ay may kinalaman sa wakas ng kasamaan at kasalanan. Pagkatapos ng 1,000 taong kapayapaan sa lupa, muling pakakawalan si Satan at dadayain naman po ang lahat ng mga bansa. At ang magiging dami po nila ay sindami ng buhangin sa dagat. At muli, didigmain po nila ang bayang hinirang. Subalit, bababa po ang apoy at susupukin po silang lahat. Dito po ay magaganap ang paghahagis doon po sa Diablo, sa mga bulaang propeta at sa lahat ng kanyang nadaya. Sila po ay mapapasadagat-dagatang apoy upang dito po ay lipulin. Magaganap po ang kawakasan ng kasamaan at kasalanan sapagkat si Satan at ang lahat ng kanyang mga kampon kasama ng mga nadaya niya ay lubusan na pong malilipol. Sa gayon, ang Diyos po ay magiging hari sa kalahat-lahatan.